Ano nga ba ang agrarian reform? Tara, samahan ninyo kami at alamin kung paano ito nakakatulong sa buhay ng mga magsasaka sa Pilipinas. Ang agrarian reform ay isa sa pinakamahalagang programa ng ating gobyerno upang mabigyan ng lupa ang mga magsasaka at maibalik ang hustisya sa sektor ng agrikultura. Pero bago tayo magpatuloy, tanungin ko muna kayo. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang agrikultura sa ating bansa? Ang agrikultura ang bumubuhay sa ating ekonomiya at nagdadala ng pagkain sa ating mga hapagkainan. Ang mga magsasaka ang tinatawag nating unsung heroes dahil sila ang dahilan kung bakit may bigas, gulay at prutas tayo araw-araw. Kaya naman mahalaga ang agrarian reform para sa kanila. Alam niyo ba, noong panahon ng mga Kastila, karamihan sa mga lupain ay hawak ng mga praile at mayamang pamilya. Ang mga magsasaka noon ay walang karapatang ariin ang kulupang kanilang sinasaka, kaya't mahirap talaga ang buhay nila noon. Kaya naman, noong 1988, inulinsad ni Pangulong Corazon Aquino ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Layunin nitong ipamahagi ang lahat ng lupang agrikultural sa mga magsasaka. Alam niyo ba na dahil dito, libo-libong magsasaka ang naging may-ari ng lupa, kaya naman mas malaya na silang magplano at magtanim. Pero hindi lang lupa ang ibinibigay ng gobyerno. May proyekto rin sila tulad ng farm-to-market roads. Sa pamamagitan nito, mas madali na ibababa ng mga magsasaka ang kanilang ani sa merkado. Dahil dito, mas mura ang gastos sa transportasyon at mas mataas ang kita nila. At hindi lang yan. May mga training din ng gobyerno para turuan ng mga magsasaka ng modernong paraan ng pagsasaka. Halimbawa, sa halip na mano-manong pagtatanim, may makinarya na silang pwedeng gamitin. Ang resulta nito ay mas mataas na ani at mas magaan ang kanilang trabaho. Dagdag pa dito, may tinatawag tayong Agrarian Reform Communities o ARCs. Sa mga lugar na ito nagtutulungan ang mga magsasaka, nagpapalitan sila ng kaalaman at magkasama nilang ginagamit ang mga kagamitan tulad ng irigasyon at traktora. Para silang isang malaking pamilya na nagtutulungan para umasenso. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng ganitong mga sistema. Sa katunayan, inilulunsad pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programang nakatuon sa agrikultura. Isang halimbawa nito ay ang pagsasabatas ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Tunay itong nakatulong sa mga magsasaka, lalo na sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga titulo na sumasaklaw sa daang-daang ektarya ng lupa. Alam niyo ba na may mga magsasaka ngayon na naging negosyante dahil sa agrarian reform? May mga kwento ng tagumpay kung saan ang dating simpleng magsasaka ay nagkaroon ng sariling negosyo sa agrikultura. Inspirasyon sila para sa lahat ng Pilipino. At hindi lang ito kwento ng tagumpay ng mga magsasaka. Kwento rin ito ng pag-asa para sa buong bansa. Ang agrikultura ang susi para sa mas masagana at maunlad na ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kahit maganda ang layunin ng agrarian reform, may mga problema pa rin tulad ng mabagal na implementasyon. Ang iba pang landowners ay ayaw pa rin ipamahagi ang kanilang lupa. May mga issue rin sa legalidad, kaya't minsay nadidelay ang proseso. Kaya naman mahalaga ang suporta natin bilang mamamayan. Sa simpleng pagbili ng lokal na produkto mula sa ating mga magsasaka, nakakatulong tayo sa kanilang kabuhayan. Tandaan natin na ang agrarian reform ay hindi lang tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng oportunidad at pag-angat ng buhay ng ating mga magsasaka.